napapatulala. Hindi makapaniwala si Mang Pekto dahil sa kanyang natanggap na balita mula sa kanyang lumang tirahan. Nasa tinagal-tagal ng kanyang paghihintay kung bakit ngayon lamang may naganap na pagpaparamdam at hindi ito maaaring magkamali kung sino o ano ang may likha ng isang kababalaghan sa kanyang lumang mansyon. Ang kanyang yumao, ang nasawi, ang kanyang asawa. Goryo, nariyan ba sa iyong tabi si Dodong? Pakusap nga ako sa pasaway na kulot na yan. Bilis! Umaalingaw-ngaw ang boses nito sa teleponong hawak ni Mang Goryo na di maikaila kay Dodong ang susunod na pangyayari. At sabay-sabay na napalingon sa gawin ni Dodong ang matandang si Aling Lucia at si Mang Goryo. Patay kang bata ka. Nanlaki ang mata ng binata at napalunok. Bakit daw? Sabay abot ni Mang Goryo ng hawak na telepono. Oh, bahala ka dyan. Kausapin ka daw ni Major. O ito. Teka. Wala naman akong kasalanan eh. Saka wala naman akong nabasag ha. Sabihin mo na lang tulog na ako, Mang Goryo. Sige na. Ngunit, wala nang nagawa pa ang binata nang kusang ilagay na ni Mang Goryo ang telepono sa tenga nito. Tayong pang sinasabi. O ayan. Ay. Uy, Mang Pekto. Ano kon? Good night. Sige na. O Mang Goryo. Kusapin ka daw. Sabay muling balik nito ng telepono kay Mang Goryo. Ay nako, uupakan na kita dyan eh. Kakausapin ka nga daw. Punasan mo nga yung pawis mo. Kinakabahan kang masyado kay Major. O ito. Kasi naman eh. Hello, Mang Pekto. At marahan na nagwika ang matanda sa kabilang linya. Dodong, kailangan kong malaman ang buong detalye ng nangyari. Pass me your case report immediately. Ha? Ano po? Na napakamot pa na wika nito at biglang napangisi ng maunawaan ang ibig sabihin ng matanda. Isang umaatikabong gulatan at habulan ang naganap kanina lamang sa hinang di malamang nilalang na nagpakita. Aray ko! Aray, bakit pa Mang Goryo? Ayusin mo sabi. Sige na. Saka seryosong binalikan ng binata ang kanyang kausap sa kabilang linya. Ika pa nito. Saka Mang Pekto, wala talaga po akong alam. Narinig ko lang siya nun tapos pinipilit talaga akong pasunurin dun sa may kwarto. Tapos tinuro niya nga yung tuya ng sanggol. Tapos ayun, yung aparador. Ha? Ano ka mo? Wika nang nabiglang si Mang Pekto. Tapos, ano nang ginawa mo? Pinuksan mo ba? Ano ang mga sumunod? Ayun po. Siyempre, buong tapang ko siyang hinarap. Sabi ko pa nga hindi mo ko malilinlang. Bahala ka dyan. Kaso, biglang naglaho Ayun, medyo nagulat ako. Napasigaw lang ako ng konti. Pero konti lang. Nanapalingon naman ang kasama nitong si Mang Goryo. Ay ko, ano na naman yung Mang Goryo? Anong konti lang? Nagising nga kami dahil sa akala namin mamamatay ka na. Kung makasigaw ka, magsabi ka ng totoo at importante yan. Baka sinungaling nito. Na kumakamot naman sa ulo ang binata. Saka tumugon. Ayun nga po. Mang Pekto, hindi niyo po mamasamain. Ano po ba yun? Saka, sino po ba yun? Saglit na natahimik ang matanda dahil
sa kanyang katanungan. Saka muli itong nagwika. Dodong, pagtapos niya ituro ang aparador, ano ang sumunod? Pinuksan mo ba? Ano pa ang mga sinabi niya? Sabihin mo. Kon po, na napangiti ang binata nang maalala ang huling tinig ng mahiwagang nilalang. Ayun po, Mang Pekto. Sabi niya nga lang kasi, buksan ko yung aparador. Saka, kaya ko lang naman siya sinusunod kasi sabi niya, bibigyan niya daw po ako ng gantimpala eh. Ayun, baka naman sa inyo ko nalang kubrahin yung gantimpala na yun, Mang Pekto. Sige na, baka naman. Nasa sobrang inis na ni Mang Goryo, ay inagaw na nito ang telepono. Akin na nga yan. Major, no further report na muna. Yun lamang po ang naganap. Ngunit, natahimik si Mang Goryo sa winika ni Mang Pekto sa kabilang linya. Ika nito ay may koneksyon ang sinasabi ng nagpakitang multo kay Dodong sa istoryang nalalaman ng matanda. Kung kaya, inutusan ni Mang Pekto si Mang Goryo upang halughugin muli ang nasabing aparador. Suriin maigi kung may nakaligtaan ba silang mga importanteng dokumento o anuman na maaaring makapagbigay kasagutan sa kanilang agam-agam. At nang matapos nga ang ilang sandaling paghahalughog ni Mang Goryo, ay humahangos itong tinawagang muli ang matanda. Wika pa nito. Major, mukhang sa kabila ng pagiging pasaway nito ni Kulot, ay nagkaroon tayo ng breakthrough. Naikinagagalak naman ng matanda ang kanyang narinig. Mahusay. Ganun ba? Sige, sabihin mo, Goryo. Ano ba ito? At wika pa ni Mang Goryo, may natagpuan daw ito na ilang piraso ng mga liham. Mga lihitibong sulat kamay ng isang mahalagang tao at isang tala-arawan na nagbibigay datos sa bawat pangyayari sa buhay ng may akda, ang asawa ni Mang Pekto. Mahusay. Dalhin mo dito ang dokumento na yan. Pagkatapos nyo dyan, at napakahalagang masuri natin ang mga nilalaman ng tala-arawan ng aking esposa. At ipabot mo ang aking mensahe kay Dodong. Nawika pa ng matanda na huwag daw itong mag-aalala dahil sa nangyaring kaguluhan sa kanyang kabahayan. Sapagkat sa tinagal-tagal ng panahon na halos mismo siya, hiniling din mismo ni Mang Pekto na personal siyang magparamdam. Ang kanyang asawa ni Dodong Kulot, ito nagpakita at itinuro ang isang mahalagang piraso ng mga hinahanap nitong importanteng bagay. Mga dokumento na magtatagni-tagni sa nakalipas, nakaraan at nalimot na istorya ng kanyang pamilya. Kinabukasan, ginigising si Dodong ng kanyang kapatid na si Toto upang makapag-almusal. Uy, Kuya Dong, bangon na dyan. At baka wala lang tayong maabutan. Dali! Bakit naman? Aalis ba yung almusal? May lakad ba siya ngayon? Makapanggising naman to eh. Kala mo naman may sunog. At napahalukip-kip ng mga braso ang kapatid nito at nagwika. Talagang importante yun, Kuya Dong. Dahil naunang magising si Bogart. Taas may ibaba na. At nilalantakan yung mga luto ni Aling Lucia.
Ikaw din. Nasaka lamang bumalikwas si Dodong ng kanyang pagbangon. Kasabay ng kanyang pag-aalala na may nakatakda din pala silang lakad sa araw na ito. Saka kumaripas ito ng takbo patungo ng banyo at nag-asikaso na napapangiti naman ang kapatid nitong si Toto. Ang laki na ng pinagbago ng kuya ko. Dati, pedix lang yan at matakaw sa tulog. Ngayon, nagmamadali pa. Idol na kita talaga, Kuya Dodong. Tara na! Mag-uubos na yung almusal! Dahil pang sinasabi dyan eh. Saka nagmamadaling bumaba na ang dalawa. Inabutan nila ang mga kasama sa may komedor at nagkakatuwaan habang kumakain ng kanilang agahan. Oh, apat gising na pala kayo. Ipapatawag pa lamang sana namin kayo eh. At buti ay, kusa na kayong bumangon. Kaya naupo na at sumabay ang dalawang bagong dating sa pagkainan. Makalipas ang ilang oras na paglantak nila sa kanilang almusal ay napadako ang kanilang usapan sa gaganaping lakad na wika pa ni Aling Lucia. Goryo, importanteng maging maingat kayo. Dahil alam mo naman ang lugar na ito. At ikaw na sana ang bahala sa lahat. Ikaw ang inaasahan ni Perpekto sa bagay na ito. Tumango naman ang seryosong muka ni Mang Goryo. Saka tinapos na ang kanyang pag-aalmusal at huling paghigop ng kape. Matapos ang kanilang pag-aalmusal ay nag-asikaso na ang mga ito upang tunguhin ang masukal na kabundukan. Oh, handa na ba kayo? Mag-unat-unat na kayo. At mahabang lakaran nito at panigurado, matutuwa kayo. Na napasigaw pa sa katuwaan ang mga magkakapatid dahil sa inaasahang masayang lakad. Mahabang paglalakad. Kuya Dong, nasa Pilipinas pa ba tayo? Baka lumagpas na tayo sa mapa dahil sa layo. Oo nga, pakiramdam ko. Ang payat-payat ko no. Grabe. Ha? Anong pumayat? Ang sabihin mo, sa wakas nagbanyo ka na. Pagkatapos ng 3 linggo. Aray, napaka talaga mo talaga, Bogart eh. Sakit nun ah. Tumahimik na nga kayo. Dami niyo pang reklamo eh. Eh ako yung may buhat na mga dala niyo. Bogart, ano ba naman itong dala mo? Dinala mo ba yung buong aparador natin sa bahay? Para kang babae. Ang dami mong bitbit. Diyos mio. Ay nako. Na tumatawa naman si Mang Goryo sa mga itsura ng mga kasama. Dahil ang kanilang nilalakad ay wala pa sa kalahati ng kanilang pakay na lugar. Nawika pa ni Mang Goryo. Kayo talaga. Malapit na. Ayun no, nakikita ko na nga eh. Na nabuhayan naman ng loob ang tatlo at masigasig pa na naglakad. Makalipas ang ilang sandali. Mang Goryo, malapit na ba tayo? Abat, oo naman. Ito oh, tanaw ng tanaw ko na nga eh. Saglit na lamang ito. Sige. Hoy, bilisan nyo. Bilis. At makalipas pa ang ilang sandali, ay muling nagtanong si Dodong. Mang Goryo, malapit na ba? Abay, oo naman. Ito na nga oh. At ilang hakbang na lamang. Konti pa. Sa kapilit na inihakbang pa at nilakad ng mga paggal na katawan ang mabatong landas. At makalipas pa ang ilang sandali
Hoy Goryo, sasakalin talaga kita kapag sinabi mo na naman na malapit na. Kanina pa tayong ikot ng ikot dito eh. Nalibot na yata natin yung buong mundo sa layo nito. Napalingon naman ang kausap na si Mang Goryo na kumakamot pa sa ulo at nagwika. Naku, buti pinaalala mo. Masyado akong nalibang sa oras at sa kakatanaw sa paligid. Naliligaw pa yata tayo. Ha? Nasabay-sabay na bumagsak ang mga ito sa kanilang pagkakadismaya at sa labis na pagod. Ang ihina nyo naman. Ilang kilometro pa lamang ang nilalakad nyo eh. Wala na agad kayong enerhiya. Tara, balik na nga tayo. Natatawang wika pa ng lalaki habang minamasdan ang tatlo na nakatulog na sa labis na pagod. Latag na ang dilim. Nang magising ang magkakapatid, namulat ang mga ito sa masukal na kagubatan. Saka narinig ang boses ni Mang Goryo na kasulukuyan namang nakatanghod sa harap ng kanilang apoy at nagpapahinga. Oh, mga bata, gising na pala kayo. Haba ng tulog nyo ah. Halina't kumain na kayo dito para manumbalik ang inyong lakas. Kaya sumalo na ang mga ito at sumandok ng kanilang makakain. At makalipas ang ilang oras, ay nagwika na si Mang Goryo. Dodong, kumain ka ng maigi ha, at maya-maya ay lalakad tayo ng kaunti upang ituro sa iyo ang pakay nating lugar sa lugar na ito. Na napalingon naman si Dodong dahil sa kanyang narinig. Ay nako, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Sabi bakasyon, tapos ito, mission. Napaka-fake news nyo talaga eh. Grabe kayo. Huwag ka na mag-alala. At di naman mahirap to eh. Ihiga ka lang. Tapos parang wala lang. Na napakunot ang noo ng binata dahil sa kanyang narinig. Saka humingi pa ng mas malinaw na paliwanag. Bali ganito. Ituturo ko sa'yo kung papaano kukunin ang isang agimat. Ha? Agimat? Yan ba yung nakakapagbigay ng mga superpowers ganun-ganun, Mang Goryo? Oo. Tumpak. Huwag kang mag-aalala. At hahalinhinan kita sa pagsasagawa naman ito. At medyo mangangailangan ka din ng aking tulong. Kaya huwag kang mangangamba. Na napahimas ng kanyang baba ang binatang si Dodong. Tapos, ano ba pong gagawin ko? Saka ipinaliwanag ni Mang Goryo kung papaano ba kukunin ang sinasabing mutya ng saging. Ika pa ng lalaki ay kinakailangan niyang makuha ang kauna-unahang pagpatak mula sa talulot ng puso ng saging. At matapos nito ay kanya nang matatamo ang kakaibang kapangyarihan. Ayos yun ha. Kala ko pa naman napakahirap. Basic. Sige, game mo ko dyan, Mang Goryo. Di ba? Madali lang. Bueno, magpapahinga lang muna ako ha. Saglit lang to. At maya na natin itutuloy ang ating pag-uusap. At bukas ay napaka-importante ng lakad na yon. Saka, bago ko makalimutan, sabi ni Major Pecto, kapag matagumpay mong nagawa ito, may pabuya ka pa. Kaya paghusayan mo ha. Maliwanag. Kung kaya, nakangising tumango ang binata sa kanyang narinig at napabulalas. Ano daw? Ayos ha? Pabuya? Pabuya equals pera. Ay, naku po. Naku, sarap naman. Kailangan makuha ka agad yun. Naku. Huy,
Anong binubulong-bulong mo dyan? Wala po, Mang Goryo. Gina, idlip ka na dyan. Dito lang kami. Kung kaya, makalipas ang ilang oras, ay naidlip na din ang binata. Saka pumasok sa kanilang tent. Kalaliman ng gabi. Gumagapang na ang hamog sa masukal na gubat. Nangangatog na napabalikwas ang binatang si Dodong. At nilingon nito ang kanyang mga kapatid na kasulukuyan ding nanginginig sa sobrang lamig. Kaya kinumutan niya ito sa kahinimas ang noo. Nalulungkot ito dahil ika ni Dodong, lumalaki silang mga walang magulang. Napakahirap, walang gumagabay, walang nagbibigay ng pangaral at pagmamahal tulad ng iba. Subalit, napapangiti ito sapagkat kahit ganito ang kanilang buhay, nakakatuwa pa rin na magkakasama silang magkakapatid. Hindi man sila nagkaroon ng kumpletong pamilya, ay buong pagmamalaki naman itong ipagsisigawan. Masaya silang magkakasama, magkakapatid. Nakaramdam na ito ng tawag ng kalikasan, kaya ito naman ay kanyang tinugunan. At saka bumalikwas ng pagbangon. Dala ang kanyang munting flashlight. Ay humanap ito ng mainam na pwesto, malayo sa kanilang tinutulugan. Ngunit, nanggigilalas ang binata dahil nasa kanyang harapan ngayon ang napakatayog na puno ng saging na may namimintog na puso sa may harapan nito. Kaya naalala nito ang sinabi ni Mang Goryo, gantimpala. Saka mabilis na kumilos ito at humanap ng pansapin sa kanyang pupwestuhan sa ilalim ng papatakan ng puso ng saging. Nang biglang halos mapatalon ito ng napakataas dahil, Kuya Dong, anong ginagawa mo dito? Oo nga, Kuya Dodong. Manguhuli ka ng gagamba, no? Di ka man lang nagsasabi. Dugas mo din eh. Oo nga. Siguro gusto mong mauna sa mga malalaki, no? Naku, ikaw ko talaga, Kuya Dodong, oh. Padaya ka. nakasimangot na wika ng mga kapatid nito. Tiyeh, ano pinagsasabi niyo dyan? Hindi may importante kasi akong gagawin dito. Saka sabay tingin naman ito sa kanyang orasan. Oh, ayan, buwang sakto lang Huwag kayong malikot dyan Diyan lang kayo. At may gagawin lang ako, Na napapakamot naman ang dalawa nitong kapatid sa tinuran ng kanilang Kuya Dodong. Kung kaya, nagkatinginan ang dalawang makulit at maliksing yumuko ang dalawang ito upang maghanap ng mga gagamba sa may dilim. Ilang minuto na lamang ang hinihintay ni Dodong at sasaluhin na nito ang unang patak ng dagta na nagmumula sa puso ng saging. Kaya inayos nito ang kanyang pupwestuhan, saka humiga. Basic, ihiga lang naman tapos aantayin ko yung pumatak. Tapos may anting-anting ka na. Tapos may pera ka pa. Aray ko, ano ba to? Daming langgam. Ay, dami. Ano ba yan? Daming langgam. Subalit, lingid sa kanilang kamalayan ay may mga matang nakakubli, nagmamasid, nagbabantay para sa tamang pagkakataon. Samantala, abala naman ang dalawang kapatid nito
sa kanilang panghuhuli ng mga gagamba. Hindi magkamayaw sa paghawi ng mga talahib at mga dahon ang mga ito. Sinusuring maigi ang mga sipit-sipit ng kahoy, mga tuyong dahon na posibleng pinagkukublihan ng iba't ibang klase ng mga magagandang gagamba. Parang kaibigan mo sa inuman na magaling magtago ng pang-ambag pero malakas tumibog. Bogart, dito, dali. Pahiram ng ilaw mo. May nakikita ako dito. Ang laki nito. Tingin na. Patingin nga. Oo nga. Ito, lagay mo dito. La, bakit sa posporo mo? Ako nakakita niyan eh. Aray, Ilalagay mo ba dito? O pipisain ko yan? Mamili ka. aray ko naman oh. Oo na. Basta yung susunod na malaki Sa akin na yun. Tingnan ko muna. Napakadugas mo talagang tabatsoy ka. Akin na nga yung ilaw. Ayoko nga. Di ka nagdala lang sa'yo eh. Saglit lang naman eh. Iihi lang ako. Subalit, matigas talaga ang kapatid nito at pinagdamutan siya ng ilaw. Kung kaya, Kagating ka sana ng mga andik dyan. Pakadamot mo. Tabatsoy. saka humanap na ito ng kanyang pwesto upang magdilig. Balik naman sa kasulukuyang nakahiga na si Dodong. Kinukwenta na nito ang mga mababawas sa kanyang mga pagkakautang at mga gastusin habang masigasig na nakanganga sa ilalim ng puno ng saging. Sakto. May pambili na ako ng pamalit sa... Aray ko, ano ba yan? Sakto! May pambili na ako ng pamalit sa luma kong brief. Kasi naman 17 na yung mga butas nun. Masyado nang malamig. Kaya di mawala yung sipon ko Wala man lang maayos na pantabing. Ano ba yan? Matulamok na to, ginagawa pang bahay yung bibig ko. Ano ba? Shoo! Dami-daming pupuntahan dito pa Tumingin ito sa kanyang relo. Ayan na. Malapit na. Pagka-uwi talaga, bibili talaga ako ng polka dots na brief. Para everyday. Swerte. Sige na nga, higa na ako. Saka muling bumalik ito sa kanyang pagkakanganga para sa nalalapit na pagpatak ng mutya ng saging. At kasulukuyan naman na nakahanap na ng sulok ang kapatid nitong si Toto upang makapagbawas. Ngunit di nito alintana ang isang nilalang na tahimik na nakakubli sa may makapal na bahagi ng mga talahib. Nanlilisik ang mga mata nito. Mabalasik ang kanyang mahinang pag-angil. At pumwesto na si Toto upang magdilig. Habang ang mabangis na nilalang naman ay dahan-dahan namang gumagapang patungo sa walang malay na si Toto. Ilang distansya na lamang ang kanilang pagitan. Papalapit. Ay, sa wakas. Makakapagbawas na din. At walang kamalay-malay ang batang si Toto dahil nasa kanya ng likuran ang nakakatakot na nilalang. Nang biglang pinihit ni Bogart ang ilaw sa gawin ng nilalang. Nakasulukuyang nasa likuran lamang ng kanyang kapatid na si Toto. Toto, sa likuran mo! Kung kaya, napalingon ang kasulukuyang kumiihi na si Toto. Napasigaw ito sa labis na pagkakabigla at di naiwas ang direksyon ng kanyang pag-ihi.
Nagsisigaw din ang nilalang dahil basang-basa ito ng napakapanghe na ihi ng batang si Toto. Dahil dito, parehas na nagkagulatan ang mga ito, saka nagkanya-kanya ng pagtakbo. Samantala, napabalikwas naman si Dodong dahil sa narinig na sigaw ng mga kapatid. Anak ng enteng na kuripot naman oh. Istorbo talaga ng mga to. Teka nga. Ayan na. Yee! Napatak na siya. Saka muli itong humilata sa ilalim ng puno ng saging upang hintayin ang pagpatak ng mutya nito. Kumakaripas ang dalawa. Nalilito kung saan nga ba sila tutungo. Mabilis na tumatakbong pabalik sa kinupupwestohan ng kanilang Kuya Dodong at takot na takot. Bogart, nasan ka? Bogart! Nasa kabilang bahagi naman ay tinatawag din ito ng kapatid na si Bogart. Toto, nasan ka? Dito ako! Humahangos ang dalawa sa kanilang pagtakbo pabalik sa kanilang Kuya Dodong. At eto naman ang kanilang Kuya Dodong, kasulukuyang nakanganga at malapit na sa kanyang tagumpay ng pagkuha ng mutya ng saging. At eto, nakikita na ni Dodong, kumikislap ang unang dagta na papatak sa kanyang bibig. At sa wakas, bumitaw na ang malagkit na dagta nito at bumubulusok pa ibaba ang makapangyarihang mutya patungo sa bibig ng naghihintay na si Dodong Kulot. Nang biglang nagkasalubong ang kumakaripas sa pagtakbong magkakapatid. Nagsalpukan ng mga ito. Aray! Nasa lakas ng kanilang salpukan ay tumilapon ang kapatid nitong si Toto sa laki ba naman ng kapatid nitong si Bogart. Aray ko po! Ngunit tumalsik ito diretso sa pwesto ng nakahigang si Dodong, nakasulukuyang sinasalo ang pabagsak na mutya ng puso ng saging. Aray ko! At nadaganan nito ang kawawang si Dodong na nakanganga. Ay, naku po! Nagpagulong-gulong ang dalawa dahil sa nangyari. At nagmamadaling bumangon ito ang nagrereklamong si Dodong dahil sa naganap. Naman oh, anak ng Toto naman. Bakit? Bakit ngayon pa? Ay naman oh, paano yung pambili ko ng brief? Ay naman oh, kulit mo eh. Saka dahang-dahang bumangon din ang nahihilo pang si Toto at wika pa nito. Pwe! Ano bang lasa yun? Pwe! Ang bakla! Tsaka... Saka muli itong bumagsak na biglang dating naman ni Mang Goryo at humahangos ito. Anong ginagawa niyo dito? Saka, anong nangyari kay Toto? Wika ni Mang Goryo habang nililingon ang mga kakaibang nilalang na kasulukuyan na nakakubli sa kanilang paligid. Mang Goryo, ginagawa ko na kasi yung mission ko eh. Andun na eh. Pumatak na nga eh. Kaso, bigla pa naman dumating yung dalawang to. Naghaharutan yata. Ayun, nagkabungguan. Tapos, ayan. Sa akin bumagsak. Si Toto, wala na yung mutya ko. Nabigla namang napalingon sa buong paligid ang nag-aalalang si Mang Goryo. Dahil
nakikita nito ang kasulukuyang kakaibang nilalang. Umaatras at dumilisan na ang mga ito. Isang tanda na nakuha na ang mutya. Saka muling binalikan ang mga kasama. Nilapitan ang nakahandusay na si Toto. Saka sinuri ito ni Mang Goryo at nagwika. Pambihira. Ano ka mo, Dodong? Pasulukuyan ng pumatak ang mutya at sumalpok si Toto. Seryoso ka doon? Opo. Bakit ba, Mang Goryo? Saka minasdang maigi ang puno ng saging na ika ni Dodong na pinagmulan ng mutya. Matapos nito ay bahagyang lumayo ng distansya si Mang Goryo. Diyan lamang kayo. Maging maingat. At di natin alam ang magiging epekto ng nakuha niyong mutya. Nagtataka naman ang binatang si Dodong dahil sa tinura ni Mang Goryo at nalaman nila na si Toto pala ang nakalunok ng inaasahang mutya ni Dodong. Nawika pa ni Bogart. Ano, Kuya Dodong? Paano na si Toto? Kawawa naman. Kahit malaking uso niyan mahal ko yung kapatid ko na yan. Wika ni Bogart na mas nakadagdag ng pangamba sa binatang si Dodong. Teka nga, Mang Goryo. Ano ho, Mang Goryo? Di mo alam ang epekto, pero pinakuha niyo sa akin. Grabe naman yun. Ginawa niyo naman pala akong eksperimento para dyan. La, kawawa naman yung kapatid ko. Aray, Mang Goryo naman. Makinig ka, Dodong. Wala akong sinabi sa'yo na ngayon mo kukunin ang mutya. Ikalawa, wala din akong sinabi na sa punong iyan mo kukunin ang mutya. Saka, bakit ka kumilos nang wala ako? Tapos, kasalanan ko pa rin ba yan? Pambihira. Ngunit, natigil ang kanilang pagtatalo dahil nang masinaga ng liwanag ng buwan ang nakahandusay na si Toto ay unti-unti itong nagbabago ng anyo. Kumakapal ang mga buhok nito. Tinutubuan ng madami at maiitim na balahibo. Tinubuan ng malaking pangil sa ibabang bahagi ng kanyang ngipin. Matatalas na kuko. Saka lumaki ang pangangatawan nito na tila isang gorilya. No, Mang Goryo, ano nangyari sa kapatid ko? Ala, yari ako kay Changlita nito. Paano ko yan iuwi sa amin? Wala kaming kulungang malaki dun. Naku naman no, grabe, yari ako nito. Subalit, malakas na humalakhak lamang si Mang Goryo dahil sa kanyang mga nakikita. Tama tong taong po, porque di siya yung namumblema, tinatawanan pa eh. Subalit, tinapik lamang ito ng kanyang kasamang si Mang Goryo. Saka nagwika. Teka, lilinawin ko lang ulit ha. Labas ako dyan. Saka, bakit naman kasi diyan ka nag-abang ng pagpatak ng mutya? At ganitong oras at araw pa. Grabe Mang Goryo, tinatawanan mo talaga eh no? Ano po bang ibig niyong sabihin? Kaya nilinaw na ni Mang Goryo ang mga pangyayari. Ganito kasi yan, Dodong. Bukas pa ang itinakdang panahon para sa kukunin mong mutya. Hindi ngayon. Saka, hindi sa puno ng saging na yan. Na mas naguluhan pang lalo ang binatang si Dodong. Ay nako, pambihira ka talaga, Dodong. Puno ng saging na lakatan yung kinuhanan mo eh. Diyan kumukuha ng suportang lakas ang mga maligno bago ang pagsikat ng pinakabilog na buwan. At hindi yan ang pinapakuha ko sa'yo. Kita mo, hindi ba't kita mo naman?
walang pagbabago sa itsura ko. Kahit nasisinagan ako ng bilog na buwan. Kasi nga, bukas pa ang pinakasikat ng buong bilog na buwan. Pambihira. Wika ni Mang Goryo na di matigil sa kanyang pagtawa. Paano na yan, Mang Goryo? Palalayasin kami ni Changlita niyan kapag nakita yung kapatid kong ganyan. Ala. Huwag kang mag-alala. Una na rin dapat malaman kung kayang makontrol ng iyong kapatid ang nakuha niyang kapangyarihan. Saka tayo tutungo sa ikalawang hatol. Kung hindi ako nang bahalang magkukulong sa kanya. Ako nang bahalang mag-alaga sa kapatid mo. Tiyak, matutuwa si Major Pekto sa bago niyang alaga pag nagkataon. Ay, binibiro ka lang bata. Mang Goryo naman eh. Kapatid ko pa rin yan. Kahit, tsura niyan no. Kahit nakakatakot tsura niyan. Grabe, ang pangit. Kung kaya, matapos ang ilang sandali, ay nilapitan nila ang nagbagong anyong si Toto. Nasa kabutihang palad ay nakakaunawa ito at malinaw na nakakausap. Kaya wika ni Mang Goryo. Madali na lamang ito. Lumayo ka ng kaunti, Dodong. Baka magwala yan sa gagawin ko eh. Bumuelo si Mang Goryo. Nakasulukuyang nasa harapan ng malaki at maitim na nilalang na tila isang gorilya. Inilabas nito ang botelya na nasa kanyang bulsa. Saka itinurok ang isang siringhilya na ginawang pambala sa gamit nitong baril at umusal ng isang mabisang orasyon. Saka ipinukol ito kay Toto. Na matapos ang ilang sandali, ay muling nanumbalik sa dati nitong anyong tao, ang batang si Toto. Pupungas-pungas pa ito na tila bagong gising. Wika pa nito. Kuya Dong, ang lamig. Bakit sira yung mga damit ko? Nahabol ba ako ng halimaw na nakita namin ni Bogart kanina? Saka ipinaliwanag ni Dodong ang buong pangyayari na hindi nga sila magawang naabutan ng nakitang nilalang kanina sa may dilim. Subalit, naging kaisa naman siya ng mga uri nito. Bueno. Bukas ang iyong pagkuha ng iyong mutya, Dodong. At dapat na maghanda ka. Dahil umaaligid na pala kanina pa ang isa sa mga maligno o halimaw na nakita ng iyong mga kapatid. Kahit paano, alam mo na kung papaano mo ito kukunin. Kaya maghanda ka. Wika ni Mang Goryo, habang yakap naman ni Dodong ang patpating kapatid na si Toto, na ngayon ay may pambihirang di inaasahan na anting-anting. At bukas ng gabi ay masusubukan na ni Dodong ang kanyang kakayahan sa pakikipagsagupaan sa mga nilalang na kanyang makakaharap. Mga nilalang na nagbabantay sa mahiwagang mutya ng saging. Marami pong salamat at magpapasalamat po pong muli. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace!